Pastora, bakit po every time na gumagawa ako ng mabuti or tama or kapag sinusubukan kong gawin ang kalooban ni Lord, ay parang mas lalong dumadami ang problema, parang mas lalong gumugulo yung buhay ko, parang hindi ako tinatantanan ng kalaban. At gusto ko pong sagutin yan sa pamamagitan ng isang verse mula sa Psalm 37. Sabi po dito, inaabangan ng masama ang taong mabuti. Pinaplanong siya ay patayin. Pero hindi siya pababayaan ni Lord sa kaaway. Pag may nagdemanda sa kanya, i-defend siya. So dito po sa verse 32, makikita natin, sinasabi dito, inaabangan ng masama ang taong mabuti at pinaplanong siya ay patayin. So nakita po natin doon na binanggit dun sa Psalm 37 kung ano ang katangian ni Satan or ng mga gumagawa ng masama. Lagi nilang inaabangan kung sino ang gumagawa ng mabuti. Kasi minsan iniisip natin kapag kapag may na-experience kang mga kasamaan sa buhay, may mga sakit, may mga problema, kalimitan, ang lagi nating reason, may kasalanan ka siguro, kaya pinaparusahan ka ni Lord. O siguro, hindi mo sinunod si Lord o hindi mo siya ginawa yung kalooban ni Lord. Yan, kinocurse ka tuloy. Alam niyo po, yes, tama na meron ding consequences ang disobedience. But hindi po palaging ganon. There are also some time na dahil ginagawa mo ang tama, nagiging target ka ng kalaban. Nagiging target ka ni Satan ng masama. Sino ba yung masama sa Bible, di ba? Si Satan yon. At ang layunin niya, tatlo lamang po. Sirain tayo, patayin tayo, nakawan tayo. John 10 verse 10. Pero ang good news, kahit may magnanakaw na dumating para tayo sirain, nakawan at patayin, dumating daw si Jesus para bigyan tayo ng buhay na masagana, ganap, at malaya mula sa mga pang-aalipin ng kalaban or nagmagnanakaw. So doon pa lang makikita na natin na palaging ang target ng kalaban ay kung sino ang gumagawa ng tama at mabuti. Therefore, hindi natin pwedeng sabihin na kapag nakaka-experience ka ng mga problems or trials ay palaging dahil yan sa may kasalanan ka. Yes, it could be. Kaya nga po, mahalaga na pinapasearch natin kay Lord yung ating mga puso at iko-convict ka naman ng Holy Spirit kapag may kasalanan ka, di ba? Kung marunong ka makinig kay Lord, yan, unang-una makukonsensya ka, mababagabag yung kalooban mo if you know na meron tayong ginawang hindi maganda. But if, for instance, wala ka namang ginawang kasalanan, pero merong nangyaring problema sa pamilya, meron kami member sa church na every time na siya ay kakanta para kay Lord, mag-worship lead, palagi talaga yan. Bago siya mag-worship lead, magkakaroon ng matinding away sa pamilya, magkakaroon ng mga samaan ng loob sa pamilya, magkakaroon ng mga malalaking problema sa loob ng bahay nila at para bang ninanakaw yung peace niya. So, sabi namin, parang nagiging pattern, di ba, na every time nakakanta ka para kay Lord, ay merong hindi magandang nangyayari. So, tingnan din po natin, ano ba yung circumstance? Meron ka bang ginagawang maganda para kay Lord? Meron ka bang ginagawa mo ba yung purpose mo? Ino-obey mo ba siya? Kasi kung yes, most likely kapatid, wag ka nang magtaka, wag na tayo magtaka kung ikaw ang target tayo ng enemy, sabi doon, para sirain, para nakawan, para patayin. Bakit? Kasi natithreaten si Satan, natithreaten ang kalaban kapag tayo ay sumusunod kay Lord at ginagawa natin ang tama. Hindi niya target yung mga nasa masama na kasi kakampi na sila ni Satan eh. So, hindi na niya yung target. Ang target niya, yung mga gumagawa ng mabuti, yung mga gumagawa ng kalooban ni Lord. So, ngayon makikita natin bakit palagi may opposition, bakit palaging may persecution, every time na sinusubukan ko sumunod kay Lord. Now we see, because the enemy is afraid of you, kapatid. Natatakot siya dahil makapangyarihan si Jesus na nasa sa iyo at makapangyarihan din ang obedience, ang pagsunod kay Lord. Kaya hinahadlangan ka niya. But I encourage you today, huwag mong pansinin na ginagawa ng kalaban. Meron kang power and authority, sabi sa Bible, para tapakan ang lahat ng gawa ng kalaban. Meron kang kapangyarihan because Jesus is living inside of you at ang Espiritu niya ay nasa iyo. Kaya pwede mong utusan ang kalaban na umalis. Pwede mong i-rebuke ang gawa ng kalaban para tumigil. Meron kang boses. Gamitin mo yung bibig mo. Gamitin mo yung praise, yung worship mo. Gamitin mo yung mga words sa Bible na nare-receive mo kay Lord against the enemy. Ang sword mo, ang panlaban mo ay ang salita ng Diyos. So I encourage you, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti, patuloy mong sundin si Lord, at huwag kang mag-quit.
Huwag mong sabihin na, sana hindi na lang ako sumunod kay Lord kasi parang mas konti pa yung problema nung hindi ako sumusunod kay Lord. Or sana, bumalik na lang kaya ako sa dati kasi parang mas payapa pa yung buhay ko eh. Alam mo, isa yung malaking kasinungalingan ni Satanas. Huwag mong paniwalaan at huwag mong kagatin ang kasinungalingan ng kalaban na mas mabuti pa yung dati mong buhay. Kasi tandaan mo kapatid, binago ka na, you are a new creation in Christ, and because you belong to Christ, hindi lang salvation yung natanggap natin. Alam mo ba, pati power, authority, over demons, over the works of the enemy. Yes, kahit bagong Kristyano ka pa lang, may power ka because hindi naman yun dahil sa atin, hindi naman sa tagal nating pagiging Christian yun, hindi sa gawa natin, kundi sa kung sino ang nananahan sa loob mo or sa buhay mo. At yun ay si Jesus. Makapangyarihan siya. His name is above every other name. So every time na ma-experience mo na parang hinahadlangan ka ng kalaban, may ginagawa ang kalaban, gamitin mo ang bibig mo, speak against it, rebuke the works of the enemy, at sabihin mo na hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo, Satanas, hindi ako magpapatalo sa ginagawa mo dahil anak ako ng Diyos at meron akong access sa kung ano ang meron ng Ama ko sa langit, meron din ako. Kaya lumayas ka ngayon sa buhay ko, lumayas ka sa pamilya ko, lumayas ka sa sitwasyon ko sa pangalan ni Jesus. You have the power and the authority to rebuke the devil. As you submit to God, sabi po sa Bible, we submit to God, we resist the devil at wala siyang choice kundi umalis. If you are on fire para kay Lord, yes, target ka ng kalaban, so expect mo na. I-expect mo na may mga darating na problema, but at the same time, be ready and be alert. Palagi mong hawakan yung sword mo, yung salita ni Lord para pang laban. Palagi kang mag-worship, palagi kang mag-pray, palagi mong punuin ang sarili mo ng kung ano ang totoo, kung ano ang galing kay Lord, at for sure, you will overcome. Bakit? Pangako ni Lord, because He has overcome the world, you too will overcome. At panghawakan mo yung promise na sinabi doon sa Psalm 37. Ang sabi doon, hindi ka pababayaan ni Lord. Ang lahat ng gumagawa ng tama, isi-save ni Lord. So, keep on doing the right thing, keep on obeying the will of God, and God will save you from all your enemies.